Hoy, 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 baguhan, huwag mong hawakan yan. Kaya mo bang bayaran kung masira mo yan? Oh, eto na ang isang probinsyana na hindi man lang makabili ng bagong sapatos. Alam mo ba kung paano bigkasin ng brand na yan? Ito, basahin mo ng malakas para sa akin. Hindi mahalaga kung mababasa mo ito o hindi. Ang mahalaga ay, kaya kong ibenta ito. Ikaw lang? Makakabenta? Ang pangalan ko, isulat mo ng pabaligtad. Lahat, magbigay pansin. Unang pagbisita ni Jillian sa tindahan. Lahat, ayusin ang inyong itsura. Maganda para salubungin siya. Sa wakas, makikilala ko na si Jillian. Siguro, makuha ang kanyang WeChat. Kumusta, Ginoong Liang? Kumusta, Ginoong Liang? Liang. Sigurado ka bang gusto mong magpanggap ako bilang ikaw? Ang mga benta ng brand na Romanda ay ilang buwan nang mababa sa target. Pupunta ako sa tindahan nang nakapagbalat kayo para malaman ang totoong kalagayan. Liang, maligayang pagdating. Ako ang pangalawang tagapamahala ng tindahan, si Lina. Ano ang kailangan ninyo? Sabihin lang po sa akin. Kumusta po, Ginoo? Ako ang sales associate, si Vivian. Kailangan po ba ninyo ng tulong sa pagpili? Batay sa iyong panlasa, tulungan mo akong pumili ng kurbata at isang polo. Sige, sandali lang po. Baliw ka ba? Seryoso ka talagang susubukan? Tingnan mo kung gaano siya kapangit ang itsura. Kaya ba niyang bilhin ng isang suit? Ginoo. Bagay na bagay sa'yo ang klasikong gray na kamisadentrong ito. Mas gaganda pa kung isasabay mo sa dark blue na kurbata. Bakit hindi mo inaasikaso? Nandoon ba ang amo? Sa tingin ko, pantay-pantay ang mga customer. Customer ang sino mang pumasok. Ang customer ay laging tama. Dapat kong paglingkuran ng maayos ang lahat. Siya, susubukan ko na lang. Hahanap ako ng ibang size para sa'yo. Ang pangangatawan mo, kailangan ng mas malaking size. Ang yabang naman. Pulubi. Hindi naman niya kayang bilhin kahit isukat pa niya. Jillian, kukuha ako ng tubig para sa'yo. Jillian, ito ay espesyal na inihanda para sa'yo. Imported na mineral water. Kapag nainom na ni Jillian ang tubig na may halo, kalimutan na ang pagkuha ng WeChat niya. Ang posisyon bilang ginang Liang ay mapapasa akin na. Nauuhaw din ako. Imported na mineral water ito. Karapat-dapat ka bang uminom nito? Ang lakas ng loob mong magsalita. Hindi mo ba alam ang lugar mo? Liang, pipili ako ng mga bagong dating para sa'yo. Ito na po, Ginoo. Ginoo, ang presyo ng purong koton na kamisadentrong ito ay 1/4 lang ng silk at mas mabentahe sa hangin. Pareho ang estilo, perpekto para sa pang-araw-araw na suot. Ganitong mumurahing estilo ang irerekomenda mo. Hindi ka ba nag-aalala sa benta mo? Hindi ibig sabihin na ang mahal ay angkop. Sa huli, tao ang nagsusuot ng damit. Hindi damit ang nagsusuot ng tao. Hindi ba tama? Nakaka-interes. Ang tubig ay may halo? Ang pangalan mo ay Vivian. Ha? Tulungan mo ako. Po? Pinapatuwid mo ba ang damit mo sa akin? Tulungan mo ako, pakiusap. Kahit anong gusto mo, basta hindi bata. Ang sama mo naman. Ang relong ito, masasabi mo ba kung tunay o peke ito? Masasabi mo? Di ba?
Parang limited edition ang relong ito. Ang nag-iisang unit ay suot ng CEO ng Liang Group mismo. Ikaw ay, Tama ka. Ako si Liang Yichuan. Pakiusap? Tulungan mo ako. Mr. Wang, dito po. opo, ito ang fitting room. May mga tao sa labas. Aba, kasama mo pala ang isang sanitation worker sa fitting room? Bitawan mo ako. Hindi pwede. Nakipagtalik siya sa isang hamak na sanitation worker. Hindi ka ba natatakot na magkaroon ng nakakahawang sakit? Kadiri, may pulgas ba siya? Ang baho niya. Alam mo ba, kakakuha ko lang ng WeChat ni CEO Liang. Hindi tulad ng iba, Vivian, nakarapat dapat lang makipagkalikutan sa basura. Opo, gagawin namin ito kagad. Mahalagang anunsyo, isasara na ang tindahan kagad. Lahat ng tauhan, lumikas sa loob ng 60 segundo. Anong nangyayari? May bomba ba? Ikaw, manatili ka. Espesipikong hiniling ng headquarters na makita ka. CEO Liang. Handa na ang 10 milyon sa cash at ang morning after pill. Umupo ka. Jiliang, ito. Uminom ka ng morning after pill. Ang pera, lahat ay para sa iyo. Pampatahimik. Naiintindihan ko. Jiliang, ayaw niyang magkaroon ng anak sa babae mula sa aking social class. Critical time, ito para sa grupo. Dapat iwasan ko ang mga skandal o risk. Kapag may problema ka sa hinaharap, pwede kang lumapit sa akin. At kapag may gusto mo, sabihin mo lang. Kahit villa, pera o trabaho, ibibigay ko sa iyo. Salamat, Jiliang. Pero hindi ko kailangan. Kapag tinanggap ko ang pera, paano ako naiiba sa pagbenta ng sarili? Sigurado kang wala kang gusto? Weyan, bakit hindi mo pa sinend ang pera ngayong buwan? Ano ang silbi ng pagpapalaki ng useless daughter na katulad mo? Gusto ko ng pera. Alam kong gusto mo ng pera. Gusto ko. Ang komisyon na kinita ko sa pagbenta ng cotton shirt noon. Walang problema. Huwag kang mag-alala, Jiliang. Itatago ko ang nangyari ngayon. Pero simula ngayon, gusto ko magpakabuti ka. Maingat talaga siya. Hindi ito short drama. Hindi madaling mabuntis. Buntis? Doktor, sigurado kang tama ang tao? Isang beses lang. At uminom ako ng morning after pill. Paano posible na mabuntis? Maaari kang mabuntis kahit uminom ng pill. Mas mababa lang ang chance. Lele, masaya ba sa kindergarten? Ang mga bata sa kindergarten, tinawag ako ng pangit. Huwag mo silang pansinin. Alam mo, tayo ay parang apple na kinain ng Diyos. Dahil gusto ng Diyos ang iyo, kaya kinagat pa. May pumasok ba? Ma, tumawag ka ng pulis ngayon din. Walang kwenta ka. Kailan mo ililipat ang pera? Nagmamadaling magpakasal ang kapatid mo. Wala talaga akong pera ngayon. Nagsisinungaling ka. Pumunta lang ako sa bahay mo. Nakita ko nga ang perang itinago mo. Lalong tumatapang ka. Kung mahuli kita ulit, papatayin kita. Ma, matrikula iyon ni Lele na ipinag-ipon ko. Hindi nga kami makabayad ng upa. Paano mo nagawa yon? Wala akong pakialam. Kung hindi ka maglilipat ng $200,000 sa buwang ito,
Ipagbibili ko ang anak mo para sa pera. Ngayon, ang sinumang makapagpawala ng pagkabinata ng anak ko. Ang bonus ay 100 milyon, 100 milyon. Dagdag pa, isang pribadong isla. G. Liang. Ako ay isang sertipikadong senior nanny. G. Liang, malaki ang balakang ko, ginagarantiya ko, na makakapagdala ako ng lalaki. G. Liang, may PhD ako sa ekonomiya mula sa Cambridge. Matutulungan ko ang pamilya Liang na umabot sa mas mataas na antas ng mas maaga. Sabi ko hindi ko kailangan. Gago ka. Sa lahat ng mga taong ito, isang beses ka lang nakipagtalik sa babae. Bakit ganyan ka mag-isip? Isang babaeng tindera mula sa mahirap na pamilya? Ano ba ang gusto niya sa'yo? Hindi mo ba maintindihan? Hindi niya gusto ang pera mo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, puntahan mo siya at kausapin mo. Sige. Kung makapasa siya sa pagsusulit ko, tatanggapin ko siya bilang manugang. Miss, pwede ba akong humingi ng mainit na tubig? Nalalamig na yung pagkain ko. Si, Salamat. Ano yang amoy? Sino ang nagpasabog ng banyo? ma'am, hayaan niyo pong painitin ko yan para sa inyo. Song Weiyan. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na papasukin ang pulubing ito dito? Yung baho. Kapag kumapit yan sa mga bag, hindi mo na yan kayang bayaran. Nababaliw ka ba? Gusto mo talagang gamitin ang microwave ng kumpanya para painitin ang maruming yan? Ayon sa patakaran ng kumpanya, ang mga kliyente ay pwedeng gumamit ng pasilidad ng empleyado. Binuksan ko na ang bentilasyon, hindi na aamoy ang tindahan. Para maging mabait, kahit sinong basura at salot ay papapasukin mo sa tindahan. Guwardiya, palabasin niyo ang maruming pulubi na to. Hindi ko sinasadya. Mabuti. Ngayon, subukan mong bayaran yan. Hindi na kailangang magbayad. Ate, ayos lang. Maya-maya, gagamit ako ng plant-based na panlinis na hindi masisira ang katad. Malilinis yan kaagad. Luozifen, ate, taga-Liuju ka, di ba? Ano naman? Minamaliit mo ba kami na taga-maliit na bayan? Ganito kasi, lumalamig na itong kinain mo. Maya-maya, mag-order ako ng bago para sa'yo. Malamang namimiss mo ang bahay, nasa malayo ka. Pagdating, pwede mo nang dalhin ang lahat. Isang kagat lang, parang nasa bahay ka na. Hindi ako kakain. Binibini, ipakita mo sa akin ang mga bag. Mabahong matanda ka. Alam mo ba kung magkano ang pinakamurang bag dito? Ito. Kukunin ko lahat ito. Gusto ko ang buong hanay na ito. Itong Ale. Itinuturing niya ang mamahaling tindahang ito, na parang bangkita. Ang ibang tao, para lang makabenta, maglilingkod, kahit kanino, kahit di presentable, kahit ano pa. Ang dami-daming kinukuha, pero malamang wala namang pambayad. Hintayin mo lang, Shulina. Naghahanap ka lang ng kahihiyan. Cart. Naku, pakiusap. Itong card na ito, malamang $6 at 80 sentimo lang ang laman. Matagumpay ang transaksyon. Halaga, $2,568,000. 20 milyon. Sino yung nagsabing mapapahiya ako? Halika't sampalin kita. Hindi. Imposible. Ma'am, nakita ko kaagad. Napakaganda ng klase mo. Ilang araw lang ang nakalipas. Ang aming tindahan ay nakatanggap lang ng bagong bag. Gusto mo bang makita? Ipapakita ko ba ito sa iyo? Ang isang taong di presentable tulad ko ay di karapat-dapat sa serbisyo mo. Ay, naku. Nagbibiro lang ako. Kanina. Miss, bigyan mo ako ng 10 dagdag. Ang pinakamahal na mga bag na meron kayo. Mula ngayon, ang aking negosyo ay sa iyo lang. Sige, ma'am, sandali lang po. Itong dalagita ay talagang magaling. Dapat siyang maging manugang ko. Naging pampubliko na ang kumpanya. Naresolba na ang krisis. Song Weiyan, kung single ka pa rin, maaari kitang bigyan ng anak. Mr. Liang, ang iyong medical report ay lumabas na. Sabihin mo na lang, ano ang sitwasyon? Sabi ng doktor, dahil sa matagal na pag-overwork, may azoospermia ka. Azoospermia. Ano? Azoospermia.
Paulit-ulit kong sinasabi sa'yo na tumigil ka sa pagtatrabaho ng palagi para magkaroon ng anak. Pero hindi ka nakinig. Ito ay isang tunay na trahedya. Ang aming pamilyang Liang. Talaga bang magwawakas sa'yo ang pulang ruby, na dugo kalapati, at gintong pulseras? Inihanda ko para sa aking apo ay hindi na maibibigay. May napili na akong manugang na babae. Lahat ay napili na. 3 taon na ang nakalipas. Ang tanging pagkakataon, nakasama ko ang isang babae. Pero nakita ko siya, uminom ng gamot. Pinatay niya ang tanging posibilidad. Hindi. Hindi ako naniniwalang wala kang naiwang binhi kahit saan. Sa mga maiikling dula, ang mga lalaki na nadadroga, laging nawawalan ng memorya. Naalala mo ba? Nagpa-opera ka para tanggalin ang isang birthmark? Ano naman yon? Iyon ay, ng aming pamilyang Liang. Hinanang birthmark! Pumunta ka! Hanapin mo para sa akin ang bawat bata na may birthmark sa kanilang mukha. Opo, ma'am. Kumusta? Narito ako para maghatid ng package. Siya yon. Hoy! Ganun ba? Hindi rin naman masama ang iyong mga paninda. Ito ay isang custom order para kay Jiliang. At nadumihan mo ang lahat. Naghahanap ka ng gulo. Jiliang. Umalis ka. Opo, Ginoo. Jiliang. Kaya, single ka ba? Ha? Hindi ako pwedeng magkaanak. Kung hindi rin niya gusto ang mga bata, baka sakali, may pag-asa pa tayo? Gusto mo ba ng mga bata? Ha? Oo, gusto ko. Talaga? Talaga. May anak ako. Isang napakagandang bata. Huwag kang mag-alala. Hindi ito sa'yo. Pagkatapos ng lahat, noon pa, ako ay uminom na ng morning after pill. May anak na siya sa iba. Liang Yichuan. Kalimutan mo na lang yon. Si Lele ay may birthmark sa kanyang mukha, malamang hindi siya maghihinala ng anuman. Talagang ang ganda-ganda niya. Ipapakita ko sa'yo. Yichuan. Ginoong Liang, aalis na ako. Isa na naman. Sinusubukang akitin si Yichuan. Isang babaeng sales na gold digger. Papag-aralin kita. Manager, pakiusap, nagmamakaawa ako. Hindi ligtas ang bahay ko nitong mga araw na ito. Kung hindi ko madadala si Lele sa trabaho ko sa weekend, maaari talaga siyang mapanganib. Sige. Ikaw naman ang pinakamagaling na salesperson natin. Pwede kitang bigyan ng espesyal na pahintulot. Salamat, manager. Aba, saan nang galing itong batik-batik na baboy? Ganyan ang mukha mo. Naglakas loob ka pang lumabas? Ang hirap tingnan. Parang inihaw ang mukha niya. Eksakto. Kung ako ang may ganyang pangit na anak, wala akong lakas ng loob na makita. Sa tingin ko, kayo ang hindi dapat makita ang mga tulad ninyo. Hindi mo masusukat ang kagandahan ng isang tao sa itsura lang. Mukha kayong magagara sa labas. Pero pangit naman ang mga puso ninyo. Iyan ang tunay na kahihiyan. Ikaw. Maghintay ka lang. Lele, huwag mong papakinggan ang mga iyan. Ikaw ang pinakamabait, pinakamagandang bata sa buong mundo. Lele, maglaro ka muna dito mag-isa. Hintayin mong matapos ang trabaho ni Mama, tapos uuwi na tayo. Sige. Binibining Shen. Matagal-tagal na rin tayong hindi nagkita. Ano po ang dahilan ng inyong pagdalaw ngayon? Tiyak na bibigyan namin kayo ng pinakasatisfaktory na serbisyo. Mabuti ang mood ko ngayon. Nandito ako para bumili ng ilang kwintas para sa sanggol ko. Galing ito mismo sa Pransya. Ipinadala sa eroplano. Isang cake na para talaga sa mga aso. Sige, tikman mo, sweetie. Iwa lang ng Wagyu beef mula sa Hokkaido ang kinakain nito. Wala ba kayong handa niyan dito? Maghanda ka na ngayon. Binibining Shen, ito ang pinakabagong modelo. 3 lang sa buong mundo. Bagay na bagay ito sa sweetie mo. Kapag naging kliyente na ako ni Binibining Shen, hindi na maikakamit ni Song Wei-an ang pwesto ng top sales. Gusto kong siya ang maglingkod sa akin.
Binibini, ano po ang maitutulong ko? Vivian pala ang pangalan mo? Pareho ng pangalan ng sweetie ko. Talaga? Anong pagkakataon? Akala mo karapat-dapat kang tawaging Vivian? Anong estado mo at nangahas kang magkapangalan sa sweetie ko? Pasensya na po, Binibining Shen. Papalitan ko ang pangalan ko bukas at magpapagawa ako ng bagong name tag. Akala mo sapat na ang pagpapalit ng pangalan? Paano naman ang dignidad ng sweetie ko? Ang magkapangalan ng isang probinsyana tulad mo ay kahihiyan para sa kanya. Paano na siya makakataas muli ng ulo? Kung gayon, Binibini, ano po ang dapat kong gawin para kayo'y masiyahan? Gusto kong lumuhod ka at humingi ng tawad sa kanya. Lumuhod ka na ngayon. Hindi mo ba alam? Si Binibining Shen, ang pinakamahala naming VVIP na kliyente? Humingi ka na ng tawad. Kung magagalit si Binibining Shen, huwag ka nang umasang magtrabaho dito. Vivian, bilang isang kawani, tungkulin mo na pasayahin ang kliyente. Akala mo maaakit mo si Ginoong Yichuan. Bakit hindi mo tingnang mabuti ang sarili mo? Kung karapat-dapat ka ba? Pasensya na po, Miss Shen. Isinasaalang-alang na halos kasing masunurin mo ang anak ko. Pipilitin kong patawarin ka. Tumayo ka na. Karapat-dapat sa kanya yon. Ang taong ganoon kaya bang kailangang mapagsabihan ni Miss Shen? Sawa na ako sa kanya. Laging nagpapakita ng kayabangan. Sino ba ang akala niya? Isuot mo itong kuwintas sa anak ko. Opo, Miss Shen. Anong ginagawa mo? Nasasaktan mo ang anak ko. Pasensya na po, Miss Shen. Hindi ko sinasadya. Hindi mo pa magawang magsuot ng kwintas ng maayos? Bobo ka ba? Alam mo ba ang nangyayari sa mga taong kumakalaban sa akin sa Jiangcheng? Ako ang tagapagmana ng pamilya Shen, ang magiging Mrs. Liang ng Liang Corporation. MS, Shen, pakikalma po. Kami po ang may kasalanan nito. Anong ginagawa mo dyan nakatayo? Mag-sorry ka na. Miss Shen, taos puso po akong humihingi ng paumanhin. Masamang babae ka. Kung may anak ka, may intindihan mo kung ano ang nararamdaman namin mga ina kapag nakikita naming nasasaktan ang aming anak. Nakakabagbag damdamin. Magiging mas maingat po ako sa susunod. Hindi ko na po. Ikaw ang may kasalanan. Mr. Liang, may masamang balita. Ang pinag-uusapang fiancé mo, si Miss Shen Xingran, ay trending online. Nagbabago-bago ang stock ng Liang Corporation. Ilo, binubuli ang nanay mo. Bilang lalaki, hindi ba dapat protektahan mo ang nanay mo? Ma! Kapag natakot si Miss Shen sa pangit mong mukha, tingnan natin kung paano ka makakabangon. Ikaw tarantadong bobo. Huwag ninyong bulihin ang nanay ko! Hoy, tingnan mo. Ang birthmark ng batang ito ay kaparehong-kapareho ng sayo noong bata ka pa. Siya, anak mo siguro ito? Magsisend ako ng group message sa lahat ng ninang mo. Makinig kayo mga kapatid. Ngayon na, agad-agad, dali-dali, samahan niyo ako para suportahan ang ating manugang. Tara, ipakita natin ang suporta natin. Kanselado ang City Council hearings. Ang citywide charity auction ay pinapatigil muna. Ihanda ang kotse. Susunduin natin ang apo ko. Ano ba tong maliit na halimaw na to? Ang pangit-pangit. Kaya natakot ang anak ko. Hindi siya halimaw. Anak ko siya. Ang kapal ng mukha mong hawakan ang bag ko gamit ang marurumi mong kamay. Alam mo ba kung gaano kahirap ang alagaan ang balat ng buwayang ito? Limitadong edisyon ito. Ang mga gamit na ito ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Kung masira niya ang kahit ano, magtatrabaho ka ng 10 buhay at hindi mo pa rin mababayaran. Halika rito. Dilaan mo ang bag ko hanggang sa maging malinis. Ano ba ang ginagawa mo? Kung may problema ka, sa akin ka lumaban. Huwag mong idamay ang bata. Kung ganoon, ikaw ang daranas ng 10 beses. Ang hirap na dinanas ng anak ko. Ma! Huwag niyo pong hawakan ang nanay ko! Binibining Shen, wala akong sama ng loob sa'yo. Bakit mo ba ako pinag-iinitan ng ganito? Dahil sinuyo mo ang nobyo ko. Tingnan natin kung uulitin mo pa. Miss Shen, hindi ko talaga kilala ang nobyo mo. Mayroon bang pagkakamali? Tama na. Nakita ko ang lahat noong araw na iyon. Sa kumpanya, kumakapit ka kay Yichuan at ayaw mong bitawan. Walang hiya ka. Kaya, siya pala ang ikakasal kay Mr. Liang. Miss Shen, baka hindi mo alam ito, pero magulo ang buhay pribado ng babaeng ito. Matagal na iyan. Noong mga nakaraang taon,
Nagkalat siya sa isang tagalinis, nabuntis ng hindi kasal, at nanganak ng maliit na halimaw na ito. Sa tingin ko, basura lang siya. Ang leopardo, hindi nagbabago ang mga batik nito. Mabuti. Malandi ka. Nang aagaw ka ng ibang nobyo. At inaapi mo ang mahal ko. Ngayon, hindi kita palalampasin. Wayan, hintayin mo ako. Sisiguraduhin kong ang mga umapi sa iyo ay magbabayad. Unang latigo. Sa ngalan ng mga ninuno ng Angkan Liang, tuturuan kita ng leksyon dahil sa pag-akit kay Mr. Liang at pagiging manloloko. Dapat tingnan mo ang sarili mo kung karapat-dapat ka ba. Ikalawang latigo. Binabato kita para sa kapakanan ng kumpanya. Anong lakas ng loob mong dalhin ang anak mong sa labas sa ating tindahan? Nandito ka ba para magnakaw o para mang-iskam ng pera? Huwag kang umiyak, Lele. Ayos lang si Mommy. Ikatlong latigo. Binabato kita para sa magulang mo. Nabuntis ng hindi kasal, nagkakalat, ganap mong ikinahiya ang iyong mga ninuno. Bitawan mo ang nanay ko! Pakiusap, nagmamakaawa ako. Kasalanan ko ito. Walang kwenta ako. Nangahas ka pang mang-akit ng lalaki ni Miss Shen. Nararapat kang mapalo hanggang mamatay. Talagang ikinahiya mo ang ating tindahan. Ang katulad mo ay wala kundi problema kung mabubuhay. Huwag! Huwag mo na siyang paluin. Kung ipagpapatuloy mo, papatayin mo ang nanay ko. Sigilan! Tingnan natin kung sino ang mangahas umapi sa manugang ko. Anong ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na pamahalaan ang aming mga empleyado? Yichuan, ito ay isang flagship store sa ilalim ng Liang Group. Ang pagdadala ng bata sa trabaho ay labag sa mga patakaran. Hindi ba siya dapat parusahan? Mr. Liang, paumanhin po. Wala talaga akong makitang tao na magbabantay sa anak ko, kaya napilitan akong dalhin siya sa trabaho. Ang pagpapatupad nito na ang aming mga empleyado ay hindi makapag-alaga ng kanilang mga anak sa labas ng oras ng trabaho ay isang pagkukulang sa bahagi ng grupo. Simula ngayon, lahat ng brand sa ilalim ng Liang Group ay magtatatag ng mga child care center para magbigay ng libreng pag-aalaga ng bata para sa lahat ng aming mga babaeng empleyado, kasama ang mga kaugnay na serbisyo. Yichuan, huwag mong hayaang ang babaeng itong nagkukunwari na kawawa ang lokohin ka. Tama siya, Mr. Liang. Huwag mo siyang hayaang lokohin ka. Noong mga nakaraang taon, siya ay nakikipagtalik sa isang janitor sa fitting room. Nakita namin lahat iyon. Ang isang babaeng tulad niya na hindi man lang mag-aatubiling sa isang basurero ay walang karapatan na manatili sa aming tindahan. Ito ang unang beses na ako'y nanakit ng babae. Hindi ako mag-aatubiling gawin ulit iyon. Kung may lakas ng loob ka, ulitin mo ang sinabi mo kanina. Ang Mr. Liang na ito, bakit siya mukhang napakapareho ng janitor noon? Imposible. Pwede kaya? Yichuan, talaga bang balak mong dahil lang sa cute na to ay baliwalain ang mga patakaran ng kumpanya? Ang mga patakaran ng kumpanya ay kung ano ang sabihin ko. Pero ikaw, anong karapatan mo para pagalitan ng mga empleyado ng ating Liang Group? Magkababata tayo. Bakit mo ako kakampihan ang isang dayuhan at pagalitan ako? Ngayon, ang balita tungkol sa pang-aapi mo sa nanay at anak na iyon ay kumakalat na sa lahat. Nagdulot ito ng pagbagsak ng stock ng ating Liang Group. Pababagsakin ko ang inyong pamilyang Shen. Yichuan, pinilit ako ng babaeng yon. Palagi kitang itinuring na parang kapatid. Kumikilos ka na parang nobya ko. Binigyan na kita ng sapat na respeto. Pero hindi ko inakala na ganito kakasama. Hindi lang ikaw ay nang-aapi gamit ang iyong kapangyarihan. Naglakas loob ka pang gumawa ng sarili mong batas. Hindi mo nga pinatawad ang isang bata? Hindi, Yichuan, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi mo alam na ako ang ininsulto ng babaeng yun. Sadyang dinala niya ang pangit niyang anak para takutin ang aso ko. Nadumihan nila ang bag ko. Kaya, dahil lang sa isang bag at isang aso, hahampasin mo hanggang mamatay ang isang babae? Ang isang waitress na tulad niya ay dapat maglingkod sa atin parang katulong. Ano naman ang masama kung sinuntok ko siya ng ilang beses? Bakit ka galit na galit sa akin dahil sa isang sales girl na halos hindi mo naman kilala? Ngayon, sa ngalan ng pamilya Shen, pagtuturuan kita ng leksyon, ikaw na mayabang na salot. Pantay-pantay ang lahat ng tao. Hindi mo ba natutunan yan? Kung hindi ka matutong magpakita ng respeto,
Huwag ka nang lumabas dito at magpahiya sa sarili mo. Tita, sinaktan ko siya dahil ito rin naman ay para sa ikabubuti ng brand ng Liang Corporation. So sa tingin mo tama ang manakit? Talagang hindi ko alam kung paano nakapagpalaki ang pamilya Shen ng isang taong may ganitong bulok na puso. Ang Liang Corporation ay hindi mo negosyo. Mula ngayon, ayaw na kitang makita ulit. Ye Chuan, dahil sobra kitang gusto, kaya ako nagpadalos-dalos. Alam kong mali ako, patawarin mo ako, okay? Huli na. Ipapadala kita sa ibang bansa ngayong araw. Mula sa sandaling ito, tapos na tayo. Kung maglakas loob kang magplano ulit at apihin ang mag-ina na yon, huwag mong sisihin kung maging mahigpit ako. Pinahirapan ka ba nila? Yung masungit na babae, sinigawan niya ako at si Mama, at sinampal pa niya si Mama. Ginoong Liang, Yi Chuan, wala silang kinalaman sa iyo. Bakit ba ganyan kakatigas ang ulo para ipagtanggol ang basurang ina at anak na ito? Lahat ng sinabi ko kanina, binabaliwala mo lang ba lahat ng sinabi ko? Anak ko siya. Tama ba? paano niya nalaman? Sasabihin ko kaya sa kanya? Pero ako kasi, napakalayo ng mundo namin. Paano kung isipin niya na sinadya kong magkaanak kay Lele para pagperahan siya? Ako. Magpa-DNA test ka. Yichuan, nababaliw ka ba? Paano pwedeng maging anak mo ang batang ito? Hindi mo ba narinig? Ang babaeng ito sa fitting room ay nakikipagkalantari sa isang tagalinis. Ang batang ito ay tiyak na anak ng ibang lalaki. Tumahimik ka, Shen Xingran. Kung hindi mo mapipigilan ang bibig mo, papuntahin ko ang nanay at tatay mo para sila mismo ang magdisiplina sa'yo. Tiya, hindi lang ako nagsasabi ng kung ano, nag-aalala ako na naloloko ka. Yung maliit na halimaw na yon, napakapangit ng birthmark sa mukha niya. Paano pwedeng anak siya ng pamilya Liang? Ang birthmark sa mukha niya ay kapareho ng birthmark ko noong bata ako. Kailangan kong magpa-laser surgery para matanggal yon. Sinasabi mo bang halimaw din ako? Kuya Yichuan, sa mga nakaraang taon, napakaraming babae ang sumubok na umakit sa'yo. Huwag kang magpalinlang. Bago lumabas ang resulta ng DNA, huwag mong kunin ang bata. Ang negosyo ko ay wala kang pakialam. Ilabas mo siya. Little cutie, ikaw ang may kasalanan nito. Hindi ko kayo pahihirapan ng anak mo. Girl, sa lahat ng mga taong ito, mag-isa mong pinalaki ang bata. Napakahirap ng pinagdaanan mo. Kung aaminin ko at bantaan nila ako at kunin si Lele, ano ang gagawin ko? Tia, sa tingin ko nagkakamali ka. Noon pa, ipinilit mong magpa-aborsyon. Bakit gusto mo nang magkaanak ngayon? Kung malaman niya tungkol sa azoospermia mo, alam mo ba kung ano ang iisipin niya? Sa totoo lang, nang malaman ko, Hindi ito dapat malaman ng iba. Kung kumalat ang balita na magwawakas ang lahi ng pamilya Liang, ang stock ng Liang Corporation ay tiyak na babagsak. Hindi. May kakaiba talaga. Hanggat hindi natin ito nalulutas, hindi natin dapat ipaalam sa kanila ang totoo. Ang batang ito ay hindi Liang. Ang birthmark ay nagkataon lang. ako nga ay naging masyadong mapagpalagay. Birthmark lang naman yan. Ang batang ito ay kamukhang kamukha ni Yichuan noong bata pa siya. Imposibleng hindi siya Liang. Kahit na ang bata ay hindi Liang, ang pagkikita natin ngayon ay tadhana pa rin. Bukod pa riyan, sobrang busy ka sa trabaho. Bakit hindi mo nalang iwan ang bata sa amin? Isipin mo na lang na daycare. Sa sandaling nakita ko siya, ramdam ko ang koneksyon. Talagang aalagaan ko siya para sa iyo. Ma'am, hindi naman po talaga kailangan ito. Ayoko pong makaabala sa inyo. Wala namang abala yon. Para sa isang matandang tulad ko, nakakagaan ng loob na may kasama. Kung iiwan mo siya sa akin, masaya ako. Pero napakabata pa ni Lele. Marami siyang kailangang alaga. Nababahala ako baka mabigat siya para sa inyo. Huwag kang mag-alala dyan. Ako? Pangarap ko na magkaroon ng apo na aalagaan. Ipagkatiwala mo lang siya sa akin. Pangako ko aalagaan ko siya ng mabuti. Papaunlarin ko siya upang maging malusog at masaya. Diba? Mukhang talagang gustong-gusto niya si Lele. Sige, kung gayon, kailangan ko pong maabala kayo, ma'am, sa pag-aalaga kay Lele para sa akin. Ang galing! Aalagaan ko siya ng maayos. Paano kung sumama ka kay Lele sa amin para tingnan? Para masanay siya. Kailangan ko pong pumasok sa trabaho. Baka sa susunod na araw na lang. Hoy, ayos lang yan.
Pwede nating tanungin si Lele kung gusto niyang pumunta. Oh, di ba? Sige, kung gayon, salamat po Ginoong Liang sa inyong pagiging maalalahanin. Kapag natapos ko na sa trabaho, diretso akong pupunta para sunduin siya. Hindi ko kayo masyadong aabalahin. Mabuti, mabuti. Halika, Lele. Umuwi na tayo. Hahaha. Ang batang ito. Habang tumatagal, lalo ko siyang nagugustuhan. Siya na siguro ang pinapangarap kong apo na matagal ko nang hinahanap. Bini-bini. Inihanda ko ito para sa'yo. Mga kasuotang isinukat ayon sa gusto. Ang tela ng lining ay pawang gawa sa balahibo ng gansa mula Siberia. Ang mga pantalon ay may lining na tela na sumisipsip ng pawis mula Scotland. Inihanda ko ito para sa'yo. Mga laruang espesyal at limitado. Kung may paborito kang animated character, pwedeng ipasadya ko yan para sa'yo. Ito ay para sa iyong inihandang tanghalian. Mayroong chef mula Italy na espesyal na gumawa ng white truffle phoenix cup, karne ng wagyu mula Snow Region na may caviar, at mga pangunahing putahe mula sa iba't ibang bansa. Mangyaring tanghalian na, bini-bini. Lele, anong problema? Mayroon bang hindi mo gusto? Lola, hindi ko kailangan ng mga to. Pwede mo bang bigyan si Mama ng lugar para matulog? Naku, apo ko. Ang bait-bait mo. Ano ba ang silbi mo? Bakit hindi mo na lang ibalik ang manugang ko? Siya ang tunay na ina ng aking apo. Hindi ba tama? Hindi pa lumalabas ang mga resulta ng DNA. Huwag kang magmadali sa mga konklusyon. Sa huli, nakita ko siya ng sarili kong mga mata noon umiinom ng birth control pills. Bukod pa riyan, siya mismo ang nagsabi hindi akin ang bata. Ikaw ay napakatigas ng ulo, at lahat yan ay nasa bibig mo. Ang kutob ko ay hindi kailanman nagkakamali. Lele ay dapat ang apo ko. Hindi ba tama? Lele, ito ay isang gintong pulseras na ipinagawa ko sa isang dalubhasang manggagawa para lang sa'yo. Halika, subukan mo. Ay, ang ganda naman nito. Salamat Lola, pero napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Bakit? Pulseras lang ito. Sa aming pamilya Liang marami kaming ganyan. Kung dadalhin ko ito pabalik, ay agawin ito ng lola ko. Lele, ano ang ibig mong sabihin diyan? Lahat ng bagay sa bahay namin ay ninakaw na ng lola ko. Palagi niyang pinipilit si nanay na bayaran ang mga utang sa sugal ni Tito. Kung dadalhin ko ito pabalik, ay tiyak na kukunin ito ni Lola. Ay, apo ko, ang dami mong pinagdaanan. Kaya kahit ang pera na hinihingi niya noon ay hindi ginastos para sa sarili niya. Sa lahat ng mga taong ito, anong klaseng buhay ang kanilang pinagdadaanan? Maligayang bati, Vivian, sa pagkamit ng pinakamataas na sales title ngayong linggo ulit. Simula ngayon, lahat dapat matuto kay Vivian. Sige, lahat, balik sa trabaho. Anong maganda sa yon? Sino ang nakakaalam ng anong klaseng panlilinlang ang ginamit niya para makakuha ng mga customer? Siya ang tipo na nakikipagtalik sa janitor sa fitting room. Sa alam natin, ang sales niya ay galing sa pagkakaroon ng pakikipagtalik. Ano kung nakarating siya sa taas sa pakikipagtalik? Nagdadala-dala siya ng batang kakaiba. Siya ay basura lang. Talagang loser. Ang mga taong may makitid na pag-iisip ay nakakakita ng kalaswaan sa lahat ng lugar. Pag-atake sa isang bata, anong klaseng disenteng tao ang ginagawa mo? May lakas kang mang-insulto sa akin? Alam mo ba? Ilalabas ko lahat ng iyong mga maduming sekreto. Ilalantad ko lahat. Gagawin kong alam ng lahat ikaw ay malaswa at walang bibili mula sa'yo ulit. Sige, kung may lakas ng loob ka. Kahit ako'y umalis, hindi ka pa rin makakapagbenta. Ano ang sinabi mo? Kung may lakas ng loob ka, ulitin mo. Sinabi ko ikaw hindi makakapagbenta kahit isa. Ikaw? Malaswa? Gusto mo bang magpusta? Ang sino mang matalo sa sales ngayong araw ay aalis sa lugar. Si Tara. Huwag mong isipin na dahil lang nakapag-isa ka kay Mr. Liang ay wala ka ng problema. Marami pa ring tao ang gustong sumingit sa kanyang kama. Naglalaro lang siya sa'yo. Hindi niya kailanman titingnan ng basura na tulad mo. Kapag natalo ka sa akin, iniisip ko kung saan ka makakahanap ng trabaho.
Kung matatalo ka sana, ay matupad mo ang sinabi mo. Song Wei-an, hindi kita hahayaang magtagumpay. Kapag nahawakan mo itong pulbura na nakakapagpalala ng allergy, papanoorin kitang mamaganang parang baboy at tingnan ko kung paano ka pa makakapagtrabaho. Darating na ang kliyente sa loob ng 5 minuto. Sige, gagawin ko na. Anong nangyayari dito? Kin, nandito kami. Ah, ito ba ang apo mo? Naku, ang cute. Magbati ka sa mga ale. Kumusta po mga ale? Oh, haha, ang galing magsalita, ang sweet, talagang, anak ni Hishwan, at ang gwapo. Base lang sa birthmark, sigurado ba talaga, siyang anak ni Hishwan? Baka naman, nag-e-expect lang tayo ng walang basehan. Imposible. Noong nakita ko ang batang ito, may koneksyon agad. Apo ko talaga siya. Madam, nandito ang DNA report. Ako nga. Isa siya sa atin. Haha, kita mo? Nag-alala ka ng walang dahilan. Ngayon may apo na ako. Mag-inggit ka na. Oh, congratulations. Oo nga. Maghanda ka ng magandang gift para sa anak ko. Noong huling pagkikita, nagmamadali tayo. Wala akong handa. Agat. Mamaya, tulungan ninyong magbenta ang anak ko. Ako na. Gumastos ka ng 1 milyon. Mapupunta sa asawa mong si Lao Zhang, ang lupa sa CBD. Ay, salamat, Ate Chin. Pangako ko, bibilhin ko ang lahat ng kaya ko. Gumastos ka ng 2 milyon at ang French winery ay ililipat sa'yo. Huwag kang mag-alala, siguradong magsisimula ako sa 2 milyon. Mag-charge ka ng 3 milyon at ang Liang Group ay mag-invest sa lahat ng mga bagong proyektong gusto mong gawin. Kahit hindi mag-invest si Ate Chin, ang manugang mo ay talagang atin pa rin. Eksakto, talagang susuportahan namin ang aming manugang. Tama, suportahan natin ang ating manugang. Tara na, paigtingin natin ang ating performance. Vivian, dapat kang magpahinga muna. Sa ganitong level ng allergy, mapanganib ang pagpilit. Hindi, tagapamahala. Ngayon ay nakipagpustahan na ako kay Shulina. Talagang hindi ako. Pwedeng mag-leave. Hoy, huwag mong isugal ang buhay mo para lang sa trabaho. Kung mag-quit ako, ang mga utang ng pamilya, ang renta, at ang tuition ni Lele ay hindi mababayaran. Hindi ako dapat sumuko. Tagapamahala, pwede akong mag-mask at magsilbi sa mga customer. Welcome. Kumusta? Ano po ang maipaglilingkod ko? Ang store ninyo paano pinapayagan ang may sakit na maging salesperson? Ipakuha mo ako ng iba. Ma'am, ako po ang mag-aasikaso sa inyo. Kumusta po? Ano po ang maipaglilingkod ko? Umalis ka. Welcome. Miss, ano po ang maipaglilingkod ko? Paano ka makakapagtrabaho ng may sakit na nakakahawa? Lumayo ka sa akin. Vivian, wala kang isang benta ngayon. Parang bukas, hindi na tayo magkasama sa trabaho. Malapit na magsara ang store. Lina ay siguradong mananalo. Song Wei-an, matatalo ka. Maghanda kang umuwi. Ang anak mong halimaw, hindi mo na kayang bumili ng pagkain. Mas mabuti na mag-isip ka pagkatapos mong matanggal kung saan ka magpapalimos. Nandito ba ang Song Wei-an? Pwede kaya? May nasaktan si Vivian. Kumusta? Ano ang maitutulong ko? Ngayong araw, tutulungan mo akong mamili ng mga gamit. Ilabas mo ang pinakamahal sa inyong tindahan, ang pinakabihira. Lahat. At ako, kahit ano ang mapili mo ngayon, bibilhin ko.
Ngayong araw, dapat mo akong tulungang gumastos ng 3 milyon. Sige, mga binibini, sundan ninyo ako. Ang puta naman. Anong swerte na naman ang natisod niya? Ma'am, pwede rin po akong tumulong sa inyo. Umalis ka, huwag mo akong hawakan. Ito ang aming pinakabagong modelo para sa panahong ito. Kukunin ko ito. Ito ang aming global na limitadong edisyon. Koleksyon ng couture. Kukunin ko ito. At ito. Kukunin ko lahat. Ibalot mo lahat para sa akin. May bago ba kayong pasok? Tingnan natin kung ano ang meron ka. Sige, sandali lang. Ito lahat ang bagong dating namin. At mas mura ng 1/4 kaysa sa mga klasikong modelo. Sulit na sulit yan. Ikaw. Laging ang pinakamahal ang pinipili. Mga binibini, baka hindi mainam na siya ang maglingkod sa inyo. Ang babaeng ito, galing sa probinsya, ni hindi niya alam kung paano alagaan ang tunay na leather, ni hindi tama ang pagbigkas niya sa mga pangalan ng brand. Siya ay hindi talaga karapat-dapat maglingkod sa inyong lahat. Sino ang nagsabing pwede kang magsalita ng ganyan? Sa harap ko. Ma'am, iniisip ko lang ang kapakanan ng lahat. Ang kanyang buhay pribado ay hindi gaanong maayos. Nakita mo? Baka mayroon siyang hindi malinis na sakit. Natatakot ako. Baka mahawaan niya ang lahat. At sino ka ba? Anong lakas ng loob mong siraan si Wei Ansong? Mabait siya. Profesional. Ako. Sa tingin ko ay 100 beses siyang mas mahusay kaysa sa iyo. Anong sinisigaw mo dyan? Alam mo ba, na sa isang pitik lang ng aking daliri, mapapaalis kita sa An City? Ngayon, narito lang kami para kay Wei Ansong. Si Vivian lang. Siya lang ang maglilingkod sa amin. Ano? May problema ka ba dyan? Pero ano ba ang espesyal kay Wei Ansong? Dahil manugang ko siya. Imposible. Paano nangyari ito? Anak niya, apo ko siya. Siya ang manugang ng aming pamilyang Liang. G.N.G. Liang. Hindi ko masyadong maintindihan. Lihim akong nanganak ng anak ni G. Liang. Hindi ka nagagalit at tinatanggap mo kami. Well, pag-uwi natin sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ito ang sikreto ng anak ko. Ito ang regalo ko para sa iyo. Kunin mo na agad. Hyderabadism necklace. Hindi ba ito yung Zuyu Auction House? Auction sa Geneva na. Finale Treasure. Song, mula ngayon, pwede kang bumisita sa beauty salon ng pamilya namin kahit kailan. Welcome ka kahit kailan. Bibigyan kita ng lifetime free pass. Ang amusement park ng pamilya namin sa downtown. Amusement park. Pwede ka ring bumisita kahit kailan. Mula ngayon, ikaw at si Leylay ay magiging lifetime VI pass ng aming amusement park. Salamat, tita. Salamat sa inyong lahat. Bakit tita pa rin ang tawag mo sa akin? Tawagin mo akong nanay. Nanay. Tama yan. Hey. Naabot ba natin ang sales target natin ngayong araw? Kung hindi, pwede tayong bumili pa para makatulong. Sapat na yan. Sapat na talaga yan. Mabuti naman. Sige, susunduin ko na si Lele sa school. Kung may problema ka man sa hinaharap, sabihin mo lang sa nanay mo. Ma, Mga binibini, tara na. yung mga binili ninyo ngayon, ipapadala ko sa inyo mamaya. Ayos. Vivian, bakit ngayon mo lang sinabi? Ikaw at si Jiliang ay malapit pala? Oo, Vivian. Noon, hindi ko alam kung sino ka talaga. Huwag mo sanang ipagdamot sa akin. Sa totoo lang, palagi kong naisip na may espesyal na aura si Vivian. Kitang-kita sa unang tingin na hindi siya katulad namin. Eksakto. Vivian, ikaw ang top salesperson natin sa loob ng ilang linggo. At ngayong araw, nakapag-close ka ng malalaking deal. Simula sa susunod na linggo, ikaw na ang katuwang na tagapamahala ng tindahan. Salamat, tagapamahala. Kumusta na ang pag-contact sa nanay ni Song Weian? May progress na ba? Kailangan ko siya dito agad. Song Weian, kapag nalaman ng pamilya Liang kung anong klaseng pamilya ang pinanggalingan mo, hindi ka nila tatanggapin. Song Weian, walang utang na loob. Basura. Bakit wala pa rito ang pera? Nanay, anong ginagawa mo rito? Nakikita ko, sobrang yabang mo na. Paano ako nagkaroon ng ganitong walang utang na loob? Kapatid mo si Xiaoji, titignan mo lang ba siyang masira dahil walang pera? Kung hindi mo ako bibigyan ng pera ngayon, hindi ako aalis dito. Nanay, ngayong buwan, ang pera ko, hindi ko ba naibigay na sa'yo?
ang kapatid mo, nakabuntis, ng babae. Kailangan niya ng 500,000 para sa pagpapalaglag at bayad pinsala. Nanay, ang mga problema niya ay walang katapusan. Hindi ko na kaya na laging mag-ayos ng kalat niya. Tigilan mo na yan. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera ngayon, guguluhin ko ang kubong ito. Ipinanganak ba ako para lang maging bangko ng dugo niya? Huwag mo akong pakinggan ng mga walang kwentang salita. Pwede makulong ang kapatid mo. Tutulungan mo ba siya o hindi? Paano kung sabihin kong hindi? Wala akong pakialam. Kung magwawalang bahala ka rito, gagawin kong hindi ka mabubuhay dito. Kung ipipilit mong magkagulo, kakailanganin kong tawagan ng seguridad. Sige, tawagan mo sila. Tita, kumalma ka. Ang bag na ito ay halos katumbas na ng aming isang taong sahod. Kung hahayaan nating magpatuloy siya sa paggulo ng ganito, Vivian, kahit ibenta niya ang sarili niya sa tindahan, hindi niya mababayaran ang mga pagkalugi na ito. Kapag nalaman ito ni Boss Liang, malamang iiwasan niya si Vivian at magkakaroon ng distansya. Tita, naaawa talaga ako sa'yo sa pagpapalaki ng ganyang walang utang na loob na anak. Malinaw naman na marami siyang pera. Siya ang top salesperson linggo-linggo. Pero hindi man lang siya tumutulong sa pagbayad ng utang ng kapatid niya. Ayaw niya. Putang ina mo, kung hindi mo ako bibigyan ng pera, ako. Wawasakin ko lahat ng kalat na ito at sisirain ko ang lahat. Magsisisi ka. Vivian, mag-isip ka ng paraan, bilasan mo. Kung lalo pang lumala ito, hindi natin kaya ang kahihinatnan. Ito na ang huling pagkakataon. Sino ang may lakas ng loob na magkagulo dito? Pasensya na, Ginoong Liang, ang pamilya ko ang may gawa, nagdala ng gulo sa tindahan. Hindi ikaw ang nagdulot ng gulo. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Walang utang na loob. Ngayon may nagtatanggol na sa'yo, ha? Walang utang na loob. 4 na taong gulang ako noon. Nagsimulang magtrabaho para kumita, para bayaran ang sugal ng anak mo. Sa loob ng 7 taon, 20,000 kada buwan. Kahit na wala akong pangrenta para sa sarili ko, hindi ako tumigil. Sabihin mo nga, sino talaga ang walang utang na loob? Trabaho mo naman yun, di ba? Huwag kang magpakagaling sa sarili mo. Ang tulungan ng kapatid mo ay natural lang. Noong nanganak ako kay Lele, sabi mo, iyo raw ang bahay para sa kasal ng anak mo. Sa gitna ng taglamig, pinalayas mo kami, ako at ang anak ko. Nagwala ba ako? Mag-isa kong pinalaki ang bata at nagpadala pa rin ng pera sa inyo. Kahit ang ipon ko para sa tuition ni Lele, ninakaw mo. Anong karapatan mo para pag-usapan ng tungkulin ko? Hindi ko inakala na ganito kahirap ang buhay niya. Ay, sige na. Huwag mo akong paawain. Wala akong pakialam. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, isasama kita sa pagbagsak ko. Gusto kong makita kung may lakas ng loob ang pamilya Liang na tanggapin ang isang babae na may pamilyang tulad ng sayo. Ayun na nga, ganyang klaseng nanay ang meron siya. Talagang hahamakin siya ng pamilya Liang. Sino bang gugustuhing magkaroon ng manugang na ganyan ang pinanggalingan sa kanilang pamilya? Talagang iiwanan yan. Ma'am, ang pananakot at panguuto ay labag sa batas. Kung ang galing-galing mo, bakit hindi mo na lang ako bigyan ng pera para sa kanya? Tama na. Mr. Liang, salamat sa pagsalita para sa akin. Pero talagang hindi ako karapat-dapat sa pamilya ninyo. Walang katapusang hukay ang pamilya ko. Isasama lang kita sa pagkalugmok. Mas mabuti pang lumayo ka na lang sa akin. Ikaw, ano ba ang sinasabi mo? Mali ba ako? Hindi pa ba sapat na sinipsip mo na ako ng husto? Ngayon, ang mga taong nakapaligid sa akin ang pinag-iinitan mo. Walang utang na loob. Ang lakas ng loob mong kumampi sa mga ibang tao. Sa tingin ko, sinasadya mong gawing mahirap ang buhay para sa akin at sa kapatid mo. Sa lugar ko, ang lakas ng loob mong manakit ng manugang ko. Hindi mo siya karapat-dapat. Ang isang anak na tulad niya. Simula ngayon, ako na ang kanyang ina. Anak ko na siya. Kung mangahas kang guluhin ang anak ko muli, hindi ako mag-aatubiling na ipakulong ang anak mong sugarol sa bilangguan. Sa anong batayan? Mr. Liang, ang ebidensya laban sa anak ng pamilyang Song ay lahat na verify na. Ito ang kriminal na record ng anak mo nitong nakaraang mga taon.
Pag-usapan natin ito. Magkakamag-anak tayo, walang kailangang formalidad. Kung ayaw mong makulong ang anak mo, ayos lang. Pirmahan mo ito. Putulin ang lahat ng ugnayang ina at anak mula sa araw na ito. Hindi ka na dapat magpakita sa paligid nila kailanman. Pipirmahan ko. Pipirmahan ko ito. Basta pakawalan mo lang ang anak ko, gagawin ko ang lahat. Umalis ka na dito, ngayon din. Alis na ako, alis na ako, alis na ako. Inimbestigahan ko na ang usapin. Ikaw ang nag-udyok ng mga tao para gumulo sa tindahan. Mula ngayon, ikaw ay tinanggal na. Maligayang pag-uwi, Binibini. Ito ang mana ng pamilya natin. Simula ngayon, iyon na ito. Sa pamilyang ito, kahit ano, pwede mong makuha. Ikaw ang magiging prinsesa ng pamilya natin. Nanay, hindi ko hahayaang maghirap ka kahit kailan. Salamat, nanay. Ito ang mga susi ng bahay, sa hilagang suburb. Nakapangalan na ito sa'yo. At lahat ng ito, ituring mo na regalo ko sa inyong dalawa. Nanay, hindi ito tama. Anong hindi tama? Ang pera ni Yichuan ay pera mo rin. Kumuha na kayo agad ng marriage certificate at magbakasyon kayo sa estate sa Europe. Tanggapin mo na. Sige na nga, hindi na kita aabalahin. Alagaan mo ng mabuti ang manugang ko. Tandaan mong ayusin ang oras para magparehistro. Lumipas na ang lahat ng taong ito. Bakit hindi mo naisip na dalhin si Lele para hanapin ako? Hindi tayo magkapareho ng mundo. Bukod pa riyan, ang pamilya ko ay walang katapusang problema. Hindi ko inasahan na tatanggapin ako ng pamilya mo. Huwag mong sabihin ang sarili mo ng ganoon. Ikaw ang ina ni Lele. Sa lahat ng taong ito, ikaw lang ang babae para sa akin. Nanay at tatay, hindi na ako maliit na halimaw. Lele, ikaw ang pinakakaibig-ibig na bata sa mundo. Wayan, Binabati kita, Jiliang. Ang iyong asawa ay talagang buntis. ano? Pero hindi ba ako na-diagnose dati? Ang iyong mood at kalusog ang pisikal. Pagkatapos nilang bumuti, aktibidad ng tamod, ay tataas din ng naaayon. Kaya, hindi ibig sabihin na ikaw ay ganap na baog. Hindi ako makapaniwala na ako ay buntis na naman. Nanay, magkakaroon ba ako ng maliit na kapatid? Lele, magiging kuya ka na.